and welcome back once again to Dr. Son TV. Mga kasambahay, ang talakayan natin this morning, rabies infection. Siyempre kasama pa rin natin ang infectious diseases friends natin. Si Dr. Joseph Macalya. Friend pala, hindi friends. Dr. Joseph Macalya. Good morning, no? Ang dami. Thank you. Good morning. Friend. Dami natin. Friendship. Dalawa kasi sila kanina. Akala ko dalawa sila magagit sa atin. So, Doc, rabies pinag-uusapan namin. We talked about a dog getting infected. We talked about the dog passing on the virus to a person. Tapos it will take several weeks to months before umabot sa utak. Tapos yung mga manifestation sa utak, pwedeng paralysis, pwedeng spasms. Doc, ano bang dapat gawin ng isang taong kinagat ng aso? Okay, just to correct a bit, no? Yung 20 to 90 days na yun yung sa books. Pero in the Philippines, usually, nung nakikita natin sa hospital kung saan tayo nanggaling, medyo mas mabilis. Okay. No, it will depend on the viral load. Kung gaano karaming virus yung na inoculate sa kanya, tsaka yung resistensya. It's a balance between the two. Okay. Yung immune system ng tao, tsaka yung gravity, yung amount of viral load. Anyway, usually it would take, in the Philippines, 7 to 8 days, 7 to 10 days, no? More or less, ganun kabilis. Depending again kung saan kayo nakakagat. Okay. So yung transmission po ng virus would take 7 to 8 days. And then mag-inoculate mo na yan, tapos magmumultiply. And kung after that multiplication, if it goes through your nerves, no, peripheral nerves, ibig sabihin sa mga arms mo, na nerves na nandun, highway na po yun eh. Okay, it's parang C5 na yun sa katawan, no? Mabilis na siya. So, mabilis na umakit ng brain. And we see it here in, for example, Manila. Yes. Marami tayong makita, full-blown na rabies. Yes, we do see it very common. No? Marami po. Talaga. What we usually do, we isolate them kasi nakakahawa na rin po sila. Yung kanilang bodily fluids, no? Tears, ihi. And if it reaches the full-blown, it reaches the brain, ano yung mortality rate or survival rate? Almost 100% po. Wow. So almost everyone? Wala pa po kaming nakikita. Nagsusurvive. So no survivors pag full-blown rabies ka na. Pag nadala na sa ospital at may symptoms na, halos walang nakakatakas. Wala na po. Oh no. It's, wala pa po kaming nakikitang gano'n. Unless na talagang hindi rabies yun. And there's such a thing as parang nagmamaling-garig din. Goodness. So, I have a question, no? Na-mention natin earlier na mapapasa ng isang animal to person pag bite. Ano pa yung ibang ways? Kapag may open wound ba yung tao, na-lick, mapapass din ba yung virus? Ano pa There's such a thing as may categorization kasi. Category 1 to 3, no? So yung 1, kunyari nilick ka ng aso na may rabies, pero intact naman yung skin mo, walang wound. wala pong problema yon. Okay. No? So walang, of course, but kailangan yung maghugas yes. ng maayos ng sabon, Paano kung tubig. sa pores, since open yan? Okay. Wala pa Wala naman pa yun. rin. Okay. So as long as na wala kang nick sa skin. Okay. Category 2, kung meron kang scratch or meron kang bite, Okay. kahit na hindi siya nag-bleed, tapos na-lick yun, kunyari ng asong may rabies, category 2 yun, magva-vaccine ka noon. Okay. So what you do, ang gagawin natin doon is i-observe natin yung aso. No, do not hurt the dog. Do not hurt the Do animal. not hurt your dog. Hindi, wag, Animal no? cruelty. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Mawawala kayo ng chance pag sinobran yung sinaktan. Kasi syempre nagagalit tayo. Pag sinobran yung nasaktan, magbabago lalo yung health nun eh. So, hindi mo ngayon alam kung rabies ba yun o dahil sa nasaktan mo. Diba? So, you feed the animal, observe mo ng 10 to 14 days. Kung okay yung aso ng pag lumagpas ng 14 days, more or less siguro baka hindi naman siya rabid. If and when that dog dies, kunyari namatay po, Kabahan ka na. at nawala na, pumanaw, ipapa-examine natin yung aso na yun, yung utak ng aso na yun. Kasi doon po nag-reside yung virus eh. So, the same way sa tao, pagka inatake tayo at naging medyo symptomatic na po tayo, sa brain po rin natin aatakihin yung ng virus yung brain natin. So, Doc, what should we do pag nakagat tayo ng aso? Ano ba, naglalakad ako sa street tapos kinagat ako ng stray dog. okay. Anong dapat kong gawin from that time? Okay, part yan ng category 3, no? Kasi yung category 3, pag talagang meron kang avulsion, yung medyo malalim yung mga kagat mo, tapos ito yung sinabanggit nyo, stray dogs, no? Talagang So, gala, no? Walang amo. Hindi mo alam kung may Hindi mo alam vaccine. kung napapaliguan, kung malinis or what. At kung nasaan na, no? Tapos Yun nga po eh. So, ang gagawin nyo, diretso sa hospital,
soap and water dun sa sugat, Wound. no? Alam ko medyo mahapde, no? So, pero talagang vigorous ang paghugas mo. Ang no? paghugas. Yung sugat, surrounding tissues, patch mo, punta ka ng ER. As soon as And then, possible. start your vaccination. So most likely when you get to the ER, they will recommend. Yes. And the vaccine is available nationwide in major hospitals. Yes, sir. Meron naman yan. No? Kaya lang, there are some hospitals na meron talaga animal bite centers. No? Meron talagang 24/7 na available yon. Stress lang natin, Doc, no? Yung rabies, kunwari may rabies yung animal, kapag na-scratch, kasi yung mga pusa, di ba, minsan pag Ayan. ginanon mo, Oh. bilang ang isa-scratch na Nakalmot. ganon. Yung claws nila, Mm. pwede rin ba mag-transfer ng rabies yun sa tao? pag Potentially na-scratch? po yun. Yung Ano? claws. Kasi yung tinatawag nating parang poison arrow. No? Animals, they lick their paws. No? So, hindi Oh, naman yeah. natin alam kung meron siya o wala. Mm-mm. So, parang pag Baka tinusok nilick mo nila, kaya, tapos Tapos tinusok kayo, oo. Pwede rin pala. Pwede rin po eh. Kaya, may mga times po na yung mga scratches na yun, nilalagay na agad namin sa category 2. Kahit na pigain nyo. Di ba kasi may ugali tayong mga Pilipino. Parang venom, kunwari na. Kailangan mong palabasin Minsan yung kagatin blood. mo. no? Ganon. Sinisip-sipin. Okay. yun yung mga yun, ibang pamamaraan na, yung mga alternative ways na dealing with the bites. No? But, hindi namin ini-encourage yun. Kasi merong mga ibang times na madumi yung mga nagamit. No? So, baka mamaya ma-infect, lalo. magka-tetano o whatever. Yes. So, No. washing lang. Just wash it. Soap and water lang. Tapos sa category 3, anything na bite, kahit na scratch pa yan, basta neck up, category 3 na yun. Delikado na. Kasi Okay. mas malapit siya sa brain. Sa brain, yes. Kapag dito na. Bakit natin kina-categorize? Kasi yung treatment mo nandoon sa categories na yun. oh. Sa category 1, yung mga licks lang, wala naman yun. Wala tayong gagawin doon. No? Hand washing, observe the dog, vaccinate the dog kung lumagpas siya ng 14 days. Category 2, Verorab or active Antibody. vaccinations, no? So yun yung PVRV na sinasabi natin, no? May schedule yon na sinusunod. Okay? Pero pwede nang hindi magbigay ng immunoglobulin or yung passive vaccination. Okay. Okay? Tapos yung pangatlo, kailangan yung dalawang klaseng anti-rabies, no? Yung isa, actually, ang passive vaccination o yung mga equine rabies immunoglobulin or human rabies immunoglobulin, mas mabilis siya. Ang effect niya, pag once in-inject sa inyo yun, mga within the next 14 days, 7 to 10 days, meron na kayong protection sa katawan. Habang inaantay niyo yung effect nung isa pang vaccine, yung active, no? So parang may overlap. Okay, para hindi tayo mahuli. Kasi pag nahuli tayo, problema talaga 'yon. No? So yun Ilan yung shots yan total? yung unang yung immunoglobulin would be 1 shot lang yan sa tanang buhay mo. Okay. Okay? Once you have that, You're pwede safe. nang Okay hindi na. na. Oh. And then you've got 5 vaccines na yung sa active na vaccination. Pero nung bata ko, yung teacher ko, 15 Nung araw. vaccines oo. yata. Sa tiyan talaga ang Tiyan. May tusok. 21 pa ho. 21 nung araw, yung dati yung oo. panahon. Pero ngayon, 5 hindi na lang. Masakit. Ang sakit na, pupunta ka sa... open yung 21 every day? Yung Almost 21? every day. Almost every day lumalabas po eh. no? Pero yung pagdating sa vaccination ngayon, yung day 0, day 3, and day 7, yun yung treatment. Okay. Yung huling dalawa would be your boosters. Now, we highly recommend na mabigyan kayo ng booster doses. Lalong-lalo na yung pag nabanggit nyo, stray cats, stray dogs. Wag na, Kailangan wag na sure. kayong magdalawang isip pa. Okay. Ayan, napakahaba na usapin pala ng rabies. When we come back, pag-uusapan natin, Doc, yung mga myths about rabies. Samantala, puntahan muna natin si Doc Steph for some trivia and tips regarding women's health.